Maki-update tayo tungkol ho dun sa dati at kasalukuyang senador na humarap ho dyan sa Department of Justice. Si Bombo Grant Hilario, nasa linya. Yes, Bombo Genesis, isinagawa ngayong araw ng Department of Justice ang panibagong preliminary investigations kaugnay sa kahiwalay pang mga kasong may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Maga pa lamang ay dumating sa kaguran ang isa sa mga respondents na si former Senator Bong Revilla. Sa kanyang personal na pagpunta, isinumite nito ang counter affidavit kaugnay sa pagkakasangkot sa sinasabing mga proyektong may kinalaman sa anomalya sa Bulacan. Bagamat hindi na nagbahagi ng anumang komento ang senador, iginit naman ng tagapagsalita nito na walang basihan ang mga aligasyon o reklamo umano isinampa sa kanya ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Attorney Francesca Lourdes, ang spokesperson ni former Senator Bong Revilla, nakabatay lamang raw sa hearsay o sabi-sabi at unreliable source ang reklamo umano laban sa dating mambabatas. Kaugnay yan, ating pakinggan si Attorney Francesca Lourdes, ang tagapagsalita ni dating Senador Bong Revilla. So why do we say that the complaint is baseless? Well, the complaint is based on incredible and incompetent evidence. In fact, it's based on hearsay, and it comes from an incredible, unbelievable, and unreliable source. You know, even my students in law school would know that a complaint cannot be based on allegations that do not show the acts and omissions constituting the elements of the crimes charged. That kind of complaint would have no place in this preliminary investigation. Mapapansin sa kuwang video ng Bombo Radyo sa Department of Justice yung kaun-kaung mga dokumento na inihanda at iprepresenta ng National Bureau of Investigation bilang ebidensya sa isinagawang preliminary investigation. Ngunit sa kabila nito, naniniwala ang kampo ng dating mamabatas na hindi na ito matutuloy pa bilang kaso sa korte sapagkat mababasura na lamang raw ang naturang reklamo. Habang ngayong araw rin ay dumating ang isa pang mamabatas na si Senador Joel Villanueva na isa rin sa mga respondents sa reklamo na anomalya. Personal nito inihain ang counter affidavit bilang tugon sa mga aligasyon na kapaloob sa reklamong isinampa ng National Bureau of Investigation, Public Works and Bid Rigging Task Force. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ramon Esguera, kalakip ng kontrasalaysay, ang magpapalakas sa payag na walang matibay umano na ebidensya magtuturo sa senador bilang sangkot sa anomalya. Atin naman pakinggan ang abogado ni Senador Joel Villanueva na si Attorney Ramon S. Esguera. As he said, he submitted his counter affidavit on this case that is scheduled today for preliminary investigation. Apparently, there are around 29 respondents in one and the same case. And he brought only about 10 copies. So, we are still submitting additional copies for the other respondent. Dagdag pa sa nato ng naturang abogado na ang reklamo ay mayroong umanong inconsistencies lalo na sa mga salaysay o affidavit ng mga witnesses. Git na kanilang kampo na ito hindi umano buo ang reklamong isinampal laban sa senador sa ilang kalakip na pahina at sinasabing nawawalang mga annex. Muli si Attorney Esguera, ang legal counsel ni Senador Joel Villanueva. Problema dito, again, will not all, of course, center on the credibility and the probable, the probative value of his testimony against the senator. And we believe that illogical, contrary to the natural order of things, what happened? Ayon naman sa panayam sa tagapagsalita ng Department of Justice kay Attorney Polo Martinez, ibinahagi nito na ang isinagawang pagdinig ng preliminary investigation ngayong araw ay kaunay sa mga reklamong direct bribery, corruption of public officials at malversation through falsification of public documents na paglabag sa Republic Act 9184 at 3019. Nag-uulat live para sa Bombo Network News ito, si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.